Liana, napapansin mo ba? Bulong ni Marco matapos basahin ang text message sa kanyang telepono. Ibig sabihin nito, may mas malaking isda sa likod ng kaso ni Berto Diaz. Ang boses niya ay naglalaman ng pinaghalong pag-aalala at pagkasabik. Dahan-dahang tumango si Liana Reyes, ang mga mata niya ay nakatitig sa malayong abot tanaw ng Metro Manila mula sa bintana ng kanilang maliit na opisina. Alam ko, Marco, mahina niyang sagot. At kung tama ang hinala natin, hindi ako mananahimik. Tinitigan siya ni Marco, ang pag-aalala sa mukha nito ay hindi maitago. Pero kailangan mong mag-ingat. Minsan, ang kalaban natin ay hindi lang mga ordinaryong kriminal sa kalsada, kundi sila rin na may mga ranggo at bituin sa balikat. Ang mga ilaw ng Quezon City sa labas ay kumikislap na parang mga bituing abot kamay ngunit hindi mahawakan. Para kay Liana, ang mga ilaw na iyon ay sumisimbolo sa hustisyang pilit niyang inaabot. Kung matatakot lang ako sa ranggo, Kuya Marco, mas mabuti pang naghubad na ako ng uniforme, mariin niyang sabi. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Matigas talaga ang ulo mo, Liana. Pero alam kong hindi ka titigil hanggat hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. Kinabukasan, muling hinalughog ni Liana ang lahat ng datos na kanyang naipon sa loob ng ilang buwang pagiging undercover. Ang mga folder ay puno ng mga litrato, mga tala, at mga transcript ng mga usapang palihim niyang nirecord. Ang bawat salita, bawat numero, ay kanyang sinuri ng paulit-ulit, naghahanap ng kahit anong hibla na maaaring magturo sa kanya sa tamang direksyon. Sa isang lumang audio recording, natagpuan niya ang isang maliit na detalye na dati niyang napalampas. Sa isang pag-uusap sa pagitan ni Berto Diaz at ng kasabwat nitong si Anton Cruz, nabanggit nila ang pangalan ng isang kipadrino, isang taong sinasabing siyang nag-aayos ng buong sektor. Walang kumpletong pangalan, walang mukha, walang pagkakakilanlan. Ngunit para kay Liana, ang salitang iyon ay sapat na para maging panimula. Sinimulan niyang suriin ang mga internal report ng mga data ng rotasyon ng mga opisyal, at mga lumang kaso na basta na lang isinara. Ang kanyang mga gabi ay ginugol sa harap ng computer, ang liwanag mula sa screen ang tanging ilaw sa kanyang silid, habang ang kanyang mga kasamahan ay mahimbing nang natutulog. Habang palalim ng palalim ang kanyang pagbabasa, isang nakakabahalang pattern ang unti-unting nabubuo. Mga transaksyon sa ilalim ng mesa, mga permit para sa mga peryahan sa gabi, mga ilegal na serbisyo ng seguridad, lahat ay may iisang sinulid na nag-ugnay at lahat ay humahantong sa iisang pangalan, Police Major Harold Santos, ang direktang hepe ni Berto Diaz sa traffic sector. Matagal na nakatitig si Liana sa screen ng computer sa litrato ni Major Santos na nakangiti sa isang formal na event ng Alam niyang ang susunod niyang hakbang ay lubhang mapanganib. Ang pag-akusa sa isang mataas na opisyal ay parang paghawak sa isang nagbabagang bakal. Ngunit alam din niya na ang pananahimik ay nangangahulugan ng pagsira sa lahat ng kanyang pinaghirapan at pagtalikod sa sinumpaan niyang tungkulin. Isinara niya ang kanyang laptop at nagsimulang magsulat ng isang confidential report na iaakyat niya sa kanyang pinagkakatiwalaang superior, si Police Colonel Noel Granada. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon nito, pero sa kanyang puso, handa na siya. Ang hustisya ay hindi tungkol sa kung sino ang makapangyarihan, isinulat niya sa dulo ng ulat. Ito ay tungkol sa kung sino ang may lakas ng loob na manatiling tapat habang ang lahat ay pinipiling manahimik. Pinagmasdan ni Liana ang mga salitang iyon ng matagal. Pagkatapos ay umiti siya at nilagdaan ang liham gamit ang kamay na bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang kasisindi niya lang ng isang mitsa sa gitna ng kadiliman ng isang malaking sistema. At sa labas, sa mga kalsada ng Maynila na hindi natutulog, alam niyang may isang taong tiyak na magsisimula na namang magmatsyag sa kanya. Nang gabing iyon, malakas ang buhos ng ulan sa Metro Manila. Ang gusali ng Camp Crame ay tila isang malungkot na higante sa gitna ng dilim. Tanging ang mga ilaw sa mga guard post ang nananatiling gising. Nakaupo si Liana sa kanyang maliit na opisina, nakatitig sa mga bunto ng papeles sa kanyang mesa. Sa ibabaw ng lahat, naroon ang isang puting sobre na may nakasulat na, Confidential Report, Police Major Harold Santos. 3 araw na niyang naisulat ang ulat, ngunit hindi pa niya ito magawang isumite. Hindi dahil sa pag-aalinlangan sa katotohanan, kundi dahil alam niya ang mga posibleng kahinatnan nito.
Ang pag-akusa sa isang mataas na opisyal ng walang matibay na suporta ay maaaring ituring na isang malaking paglabag sa etika. Ngunit kung mananahimik siya, ang salitang kihustisya ay mananatiling isang palamuti lamang sa mga pader ng kanilang tanggapan. Sa labas, ang tunog ng ulan na humahampas sa yero ay parang mga yabag ng oras na nagmamadali. Tumayo si Liana, kinuha ang kanyang kapote at naglakad palabas. Iisa lang ang kanyang pakay ngayong gabi, harapin si Colonel Granada at personal na iabot ang ulat. Bukas pa ang ilaw sa opisina ni Granada sa itaas na palapag. Mukhang pagod ang lalaki, nagbabasa ng isang makapal na dokumento nang kumatok si Liana sa pinto. Pasok, sabi ng malalim nitong boses. Pumasok si Liana at sumaludo. Sir, may bago po akong impormasyon tungkol sa sindikato ng kotong sa traffic sector. Matagal siyang tinitigan ni Granada bago nito tinanggap ang sobre. Binuksan niya ito, binasa ng mabilisan, at pagkatapos ay ipinatong sa mesa. Alam mo bang malaking akusasyon ito, Liana? Tanong nito, ang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Alam ko po, sir. Pero lahat ng pattern ng transaksyon ay tumuturo sa iisang pangalan. Ang perang galing kina Diaz at Cruz ay laging humihinto sa isang bank account na konektado kay Major Santos. Sumandal si Granada sa kanyang upuan at huminga ng malalim. Kilala mo ba kung sino si Santos? Tumango si Liana. Opo, sir. Isa rin po siya sa mga senior officer sa sektor. At sigurado kang handa kang harapin ang epekto nito. Nag-angat ng tingin si Liana, ang kanyang boses ay buo at matatag. Sir, maraming mamamayan sa labas ang takot magsalita. Kung ako na pulis ay matatakot din, para saan patsuot ko ang uniforming ito? Katahimikan. Tanging ang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa wakas, isinara ni Granada ang folder. CJ, ipapasa ko ito sa Internal Affairs Service. Pero simula ngayong gabi, ililipat kita sa isang safe house. Huwag ka munang lalabas sa field. Maraming tao ang hindi matutuwa kapag nabuksan ang mga sikretong ganito. Yumuko si Liana bilang paggalang. Yes, sir. Kinabukasan, nagsimulang kumalat ang balita sa loob ng ETH. Si Major Harold Santos ay iniimbestigahan ng V. Walang gaanong detalye, pero sapat na ang balitang iyon para yumanig sa buong kampo. Ilang mga miyembro sa traffic sector ang biglang naninigas kapag dumadaan si Liana. May mga bumubulong, may mga nagkukunwaring abala. Ngunit hindi ito pinansin ni Liana. Alam niyang panandalian lamang ang tensyong iyon. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Leo Castro, isang kasamahan sa Intel. Liana, mag-ingat ka. Narinig ko na may mga tao sa labas si Santos na kayang maglaro ng marumi. Huwag ka munang lalabas sa gabi. Napangiti si Liana. Sanay akong mamuhay sa kalsada, Leo. Ngayon nga, sa barracks na ako natutulog. Mas ligtas. Seryoso ako, Liana. Ayokong makarinig ng masamang balita. Huwag kang mag-alala, malumanay na sagot ni Liana. Kung matatakot ako, sila ang panalo. Ngunit ng gabing iyon, may nangyari. Habang si Liana ay pauwi pa lang mula sa opisina at papasok na sa gate ng kanyang tinutuluyang barracks, isang itim na motorsiklo ang biglang huminto malapit sa kanya. Bumaba ang dalawang lalaking nakaitim na jacket, ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng full-face helmet. Isa sa kanila ang mabilis na tumakbo palapit sa kanya at may ibinato sa lupa. Isang maliit na bote. Sa isang iglap, napadapa si Liana sa semento. Isang maliit na pagsabog ang narinig, kasunod ng amoy ng gasolina at apoy na mabilis na kumalat. Nagtakbuhan ang mga gwardiya, gulat na gulat, at sinubukang apulahin ang apoy gamit ang mga basang sako. Ligtas si Liana, may kaunting galos lamang sa braso. Pero alam niyang hindi iyon isang ordinaryong babala. Iyon ay isang malinaw na banta. Dumating si Marco ilang minuto ang lumipas, hingal na hingal. Grabe, nagsisimula na silang maging marahas. Nakaupo si Liana sa gilid ng kalsada, hawak ang kanyang braso. Ang kaba ay naroon, ngunit napapalitan ito ng mas matinding determinasyon. Hindi ako aatras, Kuya Marco. Kung aatras ako, iisipin nilang nabibili ng takot ang sistemang ito. Matagal siyang tinitigan ni Marco.
Alam mo ba? Pwede kang mamatay dahil dito. Isang maliit at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liana. Kung ang buhay na ito ang kabayaran para linisin ang unipormeng ito, handa akong magbayad. Kinaumagahan, mabilis na kumalat sa media ang balita tungkol sa tangkang pananakit sa isang intelligence officer ng Nag-react ng matindi ang publiko. Ang hashtag na suportahan si Liana ay naging trending sa social media. Maraming mamamayan na dati walang tiwala sa pulisya ang nagsimulang maniwala muli. Ngunit sa loob ng institusyon, isang mas malaking bagyo ang namumuo. Mabilis na kumilos ang sinuri ang mga bank account, kinumpiska ang mga dokumento, at ipinatawag ang ilang opisyal. Ang pangalan ni Major Santos ay sa wakas lumabas ng opisyal sa ulat ng abuso sa kapangyarihan. Sa loob ng 2 linggo, si Santos ay sinuspinde. Sa likod ng lahat ng ito, hindi nakaramdam ng ginhawa si Liana. Sa halip, isang kakaibang pakiramdam ng kawalan ang bumalot sa kanyang silid. Tinitigan niya ang isang whiteboard na puno ng mga sulat, petsa, at mga gupit na balita. Sa gitna nito, may nakasulat na isang maliit na pangungusap gamit ang pulang marker. Ang hustisya ay hindi giyera ng isang araw. Siya mismo ang nagsulat niyan noong gabing tinangka siyang sunugin. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso ni Santos ay umabot na sa internal court. Si Berto Diaz ay sinibak sa serbisyo. Si Anton Cruz naman ay nakulong dahil sa pamamahagi ng lambanog. Si Liana ay ipinatawag bilang pangunahing testigo sa ethics hearing. Puno ng mga mamamahayag ang silid. Naupo si Liana sa witness stand, suot ang kanyang formal na uniforme. Nasa kabilang panig si Santos. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Binuksan ng pinuno ng panel ang pagdinig. Pakinggan natin ang testimonya ni Police Officer Liana Reyes, ang nag-ulat at pangunahing saksi. Tumayo si Liana, hinarap ang mga miyembro ng panel at nagsalita ng mahinahon. Hindi ko po inaakusahan ang sinuman ng walang ebidensya. Ngunit nakita ko mismo kung paano nangyayari ang kotong, ang maduming pera, at ang pag-abuso sa posisyon sa field. Naniniwala akong ang paglilinis sa institusyong ito ay hindi pagpapahiya, kundi pagliligtas. Ilang miyembro ng panel ang tumango. Si Santos ay nakayuko lamang, nakatitig sa mesa. Nang matapos ang pagdinig, tumayo si Santos at lumapit kay Liana bago siya ilabas. Bumulong ito ng mahina, halos hindi marinig. Akala mo nanalo ka na, Liana. Hindi ganyan katarungan ang mundo. Tinitigan siya ni Liana ng diretsyo. Siguro nga po. Pero isa lang ang kailangan ko, ang makatulog ng mahimbing sa gabi. Pagkatapos ng pagdinig, inilipat si Liana sa isang bagong unit, ang Division for Ethical Development. Iba na ang kanyang trabaho, hindi na undercover. Ngayon, siya ay nagtuturo sa mga bagong pulis tungkol sa moralidad at etika. Nagtuturo siya sa maliliit na klase, itinuturo ang mga simpleng bagay na madalas nang nakakalimutan, paggalang sa mamamayan, pakikiramay, at ang lakas ng loob na tumanggi sa maling utos. Gabi na nang huminto ang patrol car na naghatid kay Liana sa harap ng isang police station sa Maynila. Bahagya pa ring umaambon. Ang ilaw mula sa poste ay sumasalamin sa mga natuyong tubig sa kalsada, tila mga basag na salamin. Unang bumaba si Police Staff Sergeant Dennis Suarez, binuksan ang pinto sa likod na may kasamang utos. Bumaba ka na. Huminga ng malalim si Liana at dahan-dahang bumaba. Pinagmasdan niya ang paligid. May ilang mga pulis na nagbabantay, nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi siya sumigaw, hindi nanlaban, tumayo lamang siya ng tuwid. Kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at tensyon. Kinalagkad siya agad ni Suarez, papasok sa investigation room nang walang anumang paliwanag. Sir, itong babaeng ito, nanggugulo sa kalsada. Ayaw sumunod sa utos, nanlaban pa sa pulis, sabi niya sa desk officer na nakaupo sa likod ng mesa. Ang officer, isang lalaking nasa katanghalian ng edad na nagngangalang Suroso, ay tumingin ng may pagdududa. Anong klaseng panlalaban ang sinasabi mo? Pinapara ko ng maayos, bigla na lang nagmamatigas, sir. Kesha procedure daw, mayabang na sagot ni Suarez. Sa wakas, nagsalita si Liana. Ayoko lang pong magbayad ng pangkape, sir. Humihingi po ako ng opisyal na tiket.
hindi po ako nanlaban. Ang boses ni Liana ay mahinahon ngunit matatag. Sapat para makuha ang atensyon ng ilang pulis sa silid. Sumulyap si Suroso kay Suarez na may pag-aalinlangan. Anong pangkape ang sinasabi niya, Suarez? Agad na pumutol si Suarez. Wala pong ganyan. Nagsisinungaling yan, sir. Sinasaway ko lang siya para maging magalang. Yumuko si Liana, pinipigilan ang kanyang emosyon. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat, ngunit alam niyang sa isang silid na puno ng mga unipormadong lalaki, ang kanyang mga salita ay maaaring walang bigat. Ngunit, nagsimulang pumanig sa kanya ang tadhana. Tumunog ang telepono sa mesa. Sinagot ito ni Suroso at pagkatapos ng ilang segundo, biglang nagbago ang kanyang mukha, naging seryoso. Opo, ma'am. Opo. Nakita ko na po yung video. Yung officer po namin. Andito po siya. Tinitigan niya si Suarez na nanlalaki ang mga mata. Suarez, viral ka na, alam mo ba? Libo-libo na ang nanood. May nagpadala pa sa official social media account ng ETH. Agad na namutla ang mukha ni Suarez. Ano? Tahimik lang si Liana, ngunit sa kanyang mga mata, may bahid ng ginhawa. Hindi niya alam kung sino ang unang nag-upload ng video, pero alam niyang nagsisimula nang lumabas ang katotohanan. Ilang minuto ang lumipas, naging tensyonado ang atmosfera sa istasyon. Sunod-sunod ang tawag sa telepono. Ilang matataas na opisyal ang dumating na may seryosong mukha. Mismong ang station commander, si Police Captain Ricardo Mecias, ang bumaba sa investigation room. Nasaan si Suarez, mabigat ngunit kontrolado ang kanyang boses. Andito po, sir, mahinang sagot ni Suarez. At ito ba yung kinalagkad niya? Tanong ni Matias habang tinuturo si Liana. Opo, sir, sagot ni Suroso nang may pag-iingat. Tinitigan ni Matias si Liana. Ikaw ba talaga ay tumangging magbigay ng pera? Opo, sir. Gusto ko lang po ng opisyal na tiket, sagot ni Liana, sinusubukang manatiling kalmado. Huminga ng malalim si Matias. Suarez, alam mo ba ang ginawa mo? Hindi lang ito tungkol sa tiket, ito ay tungkol sa pagpapahiya sa buong institusyon. Sinubukang magpaliwanag ni Suarez. Manahimik ka, sigaw ni Matias. Hindi mo lang kinalagkad ang isang sibilyan ng walang malinaw na dahilan, kundi sinira mo pa ang pangalan ng sa harap ng publiko. Ngayon, papunta na rito ang VIF ngayong gabi rin. Nanigas ang mukha ni Suarez. Alam niyang malaking problema iyon. Ang Internal Affairs Service ay hindi nagbibiro kapag ang kaso ay viral na. Pinaupo si Liana. Tinitigan siya ni Matias nang may mas malumanay na tono. Miss, pwede ka munang magpahinga sa waiting area. Kukunin namin ang opisyal mong salaysay mamaya. Dahan-dahang tumango si Liana. Salamat po, sir. Habang naglalakad siya papunta sa waiting area, ilang mga batang pulis ang tumingin sa kanya na maihalong paghanga at simpatya. Isa sa kanila, isang isa na nagngangalang Yoga, ang nag-abot pa sa kanya ng bottled water. Ma'am, kalma lang po, ha? Marami pong sumusuporta sa inyo sa labas. Isang maliit na ngiti ang isinukli ni Liana. Salamat. Sa labas ng istasyon, nagsimula nang dumating ang mga mamamahayag. Ang mga van ng media ay nakaparada sa gilid ng kalsada, at ilang tao ang naghihintay sa ilalim ng mga payong, sinusubukang kumuha ng litrato. Huminto na ang ulan, ngunit ang gabi ay tila mas uminit dahil sa tensyon. Ilang oras ang lumipas, dumating ang 2 miyembro ng ETH mula sa Camp Crame. Agad nilang sinuri ang video, kinuha ang testimonya ni Suarez at ng mga saksi sa checkpoint. Si Liana ay hiningan din ng opisyal na salaysay. Ikinuwento niya ang lahat ng may katapatan, walang labis, walang kulang. Ang kanyang boses ay kalmado, bagamat nangilid ang luha sa kanyang mga mata nang maalala niya kung paano siya kinalagkad sa harap ng publiko. Isa sa mga investigador ng si Police Captain Lorna Tagle, ang tumingin sa kanya ng may pakikiramay. Matapang ka, iha. Maraming tao ang marahil mananahimik na lang pero pinili mong lumaban sa tamang paraan. Yumuko si Liana. Ayoko lang pong maging bahagi ng mali, ma'am. Gusto ko lang pong maging tapat.
Samantala, si Staff Sergeant Suarez ay nakaupo sa ibang silid. Gusot ang kanyang mukha. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kabilis maaaring magbago ang mundo. Isang oras lang ang nakalipas, pakiramdam niya ay makapangyarihan siya. Ngayon, nakaupo siya bilang isang akusado sa paglabag sa disiplina. Ang imbestigasyon ay tumagal hanggang hating gabi. Nang matapos ang lahat, pinayagan ng umuwi si Liana. Isa sa mga taga-ias ang nag-alok na ihatid siya. Bago sumakay sa sasakyan, sumulyap siya pabalik sa istasyon. Nakatayo si Suarez sa pasilyo, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi galit ang nakita ni Liana, kundi katahimikan. Isang tingin na mas masakit kaysa sa 1,000 salita. Sa bahay, sinalubong si Liana ng kanyang ina na namumugto ang mga mata. Anak, nakita kita sa G. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Niyakap ni Liana ang ina ng mahigpit. Okay lang po ako, Nay. Pagod lang po. Ang kanyang ama, na nakaupo sa sala, ay nagsalita rin. Proud si tatay sa'yo. Mahirap talaga ang pagiging matapat, pero iyan lang ang tamang daan. Ngumiti lang si Liana, habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Kinabukasan, nagsimulang mag-ingay ang national media tungkol sa kaso. Mga headline tulad ng estudyanteng tumanggi divlagay, kinalagkad ng pulis, pumasok si eksena, at Liana Reyes, simbolo ng katapangan laban ni Kotong P ang lumabas sa iba't ibang news portal. Sa kanyang unibersidad, ang mga kaibigan ni Liana ay nagsagawa ng isang maliit na press conference para suportahan siya. Hindi namin hahayaang makita ang mga otoridad na inaabuso ang kanilang kapangyarihan, sabi ng isa niyang kaibigan mula sa isang student organization. Naging sentro ng atensyon si Liana, ngunit hindi niya hinangad ang kasikatan. Iisa lang ang gusto niya, ang maipatupad ang hustisya. Nang hapong iyon, muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa ICC para dumalo sa ethics hearing ni Suarez. Kahit mabigat sa kanyang loob, alam niyang kailangan niyang dumalo. Gusto niyang makita ang proseso na nagaganap ng tapat, walang manipulasyon. At sa isang saradong silid na mahigpit na binabantayan, 2 tao ang muling nagharap. Si Liana at si Suarez. Doon, sa unang pagkakataon, yumuko ang aroganteng pulis. Patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Ang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Matagal siyang tinitigan ni Liana. Pinapatawad ko na po kayo. Pero sana maging aral ito, hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat ng nagsusuot ng uniforme. Nagsimula na ang pagdinig. Ang silid ng ethics hearing sa Camp Crame ng hapong iyon ay puno ng tensyon. Kahit sarado sa publiko, ang kapaligiran sa labas ng gusali ay hindi gaanong naiiba. Mga mamamahayag, aktivista, at mga estudyante ay nagtipon mula pa noong umaga. Ang mga banner na may nakasulat na, "Itigil Vengi arogansya ng otoridad," ay nakasabit sa gate. Sa loob ng naka-aircon na silid, 3 opisyal ang nakaupo sa panel, si Colonel Harun, si Captain Tagle, at si Colonel Granada. Sila ang magpapasya sa kapalaran ni Police Staff Sergeant Dennis Suarez. Sa kanang bahagi ng silid, kalmadong nakaupo si Liana. Nakasuot siya ng puting blusa at kulay abong hijab. Sa kanyang harapan, malayo ang itsura ni Suarez sa kung sino siya ilang araw na ang nakalipas. Maayos ang kanyang uniforme, ngunit maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sinimulan ng panel ang pagdinig sa pagbasa ng mga dokumento. Lahat ng ebidensya, kabilang ang viral na video, mga ulat ng saksi, at ang resulta ng internal na investigasyon ay ipinakita. Ang video ay ipinalabas muli. Ang sandaling kinalagkad ni Suarez si Liana sa kalsada, kasabay ng mga sigaw ng mga tao. Natahimik ang buong silid. Nang matapos ang video, mahinang nagsalita si Colonel Harun, Staff Sergeant Suarez, "Napanood mo na ang video na ito ng maraming beses. Itatanggi mo pa ba ang iyong ginawa?" Yumuko ng malalim si Suarez. "Hindi po, sir. Nagkamali po ako. Nagalit po ako dahil pakiramdam ko'y minamaliit ako, pero ako po talaga ang mali. Alam mo ba ang mga kahihinatnan nito?" Tumango si Suarez, paos ang boses. "Handa po akong tumanggap ng anumang parusa, sir.
Bumaling si Harun kay Liana. Miss Reyes, may gusto ka bang sabihin bago kami mag-usap? Huminga ng malalim si Liana. Wala po akong personal na galit, sir. Umaasa lang po ako na hindi na mangyayari ang ganito sa ibang tao. Ang mga pulis po dapat ang nagpoprotekta, hindi ang pinagmumula ng takot. Simple ang kanyang mga salita, ngunit tumagos ito sa puso ng marami sa silid. Maging ang ilang batang pulis sa likuran ay tila napayuko, na para bang kinakausap ng kanilang sariling konsensya. Nag-usap ang panel ang halos 1 oras. Naghintay si Liana sa labas kasama si Captain Tagle na mula sa simula ay umalalay sa kanya. Ang tibay mo, Liana, sabi ni Tagle na may maliit na ngiti. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa katapatan, pero ilan lang ang tunay na nagsasabuhay nito. Kalmadong sumagot si Liana. Gusto ko lang pong malaman ng mga tao na kahit maliit na mamamayan, may boses din po kami, ma'am. Nang tawagin silang muli, binasa na ang desisyon. Matapos isaalang-alang ang lahat ng ebidensya at testimonya, napagpasyahan ng panel na si Police Staff Sergeant Dennis Suarez ay napatunayang nagkasala ng malubhang paglabag sa Code of Ethics ng kapulisan. Partikular ang pag-abuso sa kapangyarihan at hindi propesyonal na pagkilos laban sa isang sibilyan. Dahil dito, ikaw ay pinapatawan ng parusang dismissal from service. Ang boses ay umalinggaw sa silid. Yumuko ng malalim si Suarez. Hindi siya tumutol, hindi umiyak, nanatili lang siyang tahimik. Na para bang tinatanggap niya ang parusang iyon bilang katapusan ng kayabangang matagal niyang inalagaan. Tinitigan siya ni Liana na may halong iba't ibang emosyon. Hindi niya naramdamang nanalo siya. Dahil sa kanyang mga mata, hindi ito tungkol sa pagkatalo o pagkapanalo. Ito ay tungkol sa pag-aayos ng kung ano ang sira. Pagkatapos ng pagdinig, naghihintay na sa labas ang mga mamamahayag. Agad na itinutok sa kanya ang mga kamera at mikropono. Miss Liana, ano po ang nararamdaman ninyo matapos ang desisyon? Tanong ng isang reporter mula sa isang National Deaf Network. Kalmadong sumagot si Liana. Nagpapasalamat po ako na nanaig ang katotohanan. Pero hindi lang po ito tungkol sa akin at kay Ginoong Suarez. Ito ay tungkol sa hustisya na dapat ipatupad para sa lahat ng mamamayan. Sana po ay matuto ang lahat ng pulis sa buong Pilipinas mula rito. Simple ang kanyang sinabi, ngunit ng gabing iyon, ang clip ng interview na iyon ay ipinalabas sa lahat ng istasyon ng D. Marami ang humanga sa kanyang katapangan at kahinahunan. Si Liana ay biglang naging isang moral na simbolo sa gitna ng pagod ng lipunan sa maliliit na katiwalian na tila naging normal na. Ilang araw ang lumipas, inanyayahan pa siya ng Department of the Interior and Local Government na maging tagapagsalita sa isang forum tungkol sa transparency para sa mga kabataan. Nagsalita siya ng walang script na may malinaw at tapat na boses. Hindi po ako bayani, sabi niya sa harap ng daan-daang estudyante. Isa lang po akong ordinaryong tao na tumanggi sa suhol. Kung ang ordinaryo ay kayang maging tapat, bakit hindi ang mga nasa kapangyarihan? Ang pangungusap na iyon ay nagdulot ng mahabang palakpakan. Ngunit sa likod ng lahat ng suporta, mayroon pa ring alalahanin si Liana. Alam niyang maraming mabubuting pulis sa labas na nadadamay sa masamang imahe dahil sa gawa ng ilan. Gusto niyang ang kanyang laban ay hindi matapos sa isang kaso lamang. Sa kabilang banda, si Suarez ay dumaan sa mga araw ng matinding pagsisisi. Matapos siyang masibak, bumalik siya sa kanyang maliit na inuupahang bahay sa Novaliches. Ang kanyang asawa ay nagalit ng husto noong una, ngunit sa huli ay umiyak na lamang at mahinang nagsabi, hindi pa rin ako makapaniwala na nagawa mo iyon, Dennis. Tumingin lang si Suarez sa sahig. Ako rin, hindi ako makapaniwala na naging ganoon ako kasama. Ilang linggo ang lumipas, naglakas loob siyang magpadala ng sulat kay Liana. Dumating ito sa universidad, tinanggap ng isang staff at iniabot sa kanya. Nanginginig ang sulat kamay ni Suarez sa isang papel. Miss Liana, alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin, pero gusto ko pa ring humingi ng tawad. Nawalan ako ng trabaho, pero siguro iyon ang tamang kabayaran para sa aking kayabangan. Natutunan kong ang kapangyarihan na walang pakikiramay ay nagbubunga lamang ng kasamaan. Salamat dahil naglakas loob kang tumanggi. Dahil sa katapangan mo, napagtanto kong ang unipormeng suot ko ay hindi para manakot, kundi para magprotekta.
Sana ay laging pagpalain ang iyong buhay. Dennis. Matagal na binasa ni Liana ang sulat. Dahan-dahang pumatak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Alam niyang ang pagbabago ay minsan nagsisimula sa isang pagkakamaling kinikilala. Sumulat siya ng maikling tugon. Ginoong Suarez, napatawad ko na po kayo mula pa noong araw na iyon. Sana ay makapagsimula kayong muli na may bagong puso. Naniniwala po akong lahat ng tao ay maaaring magbago. Ipinadala niya ang sulat sa post office. At pagkatapos noon, pakiramdam ni Liana ay mas gumaan ang kanyang dibdib. Ilang buwan ang lumipas. Ang kaso ay nagsimula ng humupa sa media, ngunit ang kanyang pangalan ay nanatiling simbolo ng matapat na paglaban sa gitna ng sistema. Bumalik siya sa kanyang normal na buhay bilang estudyante. Paminsan-minsan, iniimbitahan siyang magsalita sa mga event sa campus. Isang hapon sa isang maliit na seminar sa Baguio, tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang pangungusap na nagpatahimik sa buong silid. Hindi natin maaaring hintayin ang ibang tao na ayusin ang ating bansa. Magsimula tayo sa ating sarili, sa pagtanggi sa isang suhol, sa pagpuna sa isang kawalang katarungan. At sa gitna ng mahabang palakpakan, alam ni Liana na hindi pa tapos ang kanyang laban. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Isang taon ang lumipas mula sa pangyayaring nagpabago sa buhay ni Liana at Dennis Suarez. Ang Metro Manila ay siksikan pa rin gaya ng dati. Ang mga motorsiklo ay sumisingit sa pagitan ng mga matataas na gusali at ang tunog ng mga busina ay nananatiling musika sa araw-araw. Ngunit para sa dalawang taong iyon, ang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Si Liana ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Nagtatrabaho na siya ngayon sa isang na nakatuon sa edukasyon laban sa katiwalian. Linggo-linggo, bumababa siya sa mga paaralan para makipag-usap sa mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng katapatan at katapangan. Sa bawat sesyon, hindi niya binabanggit ang kanyang sariling pangalan, ngunit ang kanyang kwento ay laganap na. Madalas, ipinakikilala si Liana ng mga guro bilang ang babaeng naglakas loob na tumanggi sa kotong sa kalsada. Isang umaga, pagkatapos magbigay ng pagsasanay sa isang high school sa Marikina, nakaupo si Liana sa kantin kasama ang ilang guro. Isa sa kanila ang nagsabi, "Ma'am Liana, dati, nahuli rin po ako. Humingi ng pera yung pulis, pero naalala ko po ang kwento ninyo. Tinanggihan ko po at humingi ako ng tiket. Ang gaan po sa pakiramdam." Isang mainit na ngiti ang isinukli ni Liana. "Minsan po, simple lang ang katotohanan, ma'am. Kailangan lang ng kaunting tapang para sabihing hindi." Ang kwento ni Liana ay naging inspirasyon sa maraming lugar. Maging ang FFC ay ginamit ang kanyang kaso bilang bahagi ng kanilang ethics training para sa mga bagong recruit. Sa module ng pagsasanay, may isang bahaging pinamagatang ang kaso ni Liana Reyes, pagkatuto mula sa katapatan ng mamamayan. Kabalintunaan, ang video na dating kahiya-hiya ay naging pambansang aral. Samantala, sa isang malayong sulok ng Caloocan, si Dennis ay namumuhay ng iba. Matapos masibak, muntik na siyang masiraan ng loob. Naubos ang kanyang ipon at maraming kapitbahay ang lumayo. Ngunit dahan-dahan, nagsimula siyang bumangon. Tinulungan niya ang kanyang kapatid na magbukas ng isang maliit na talyer ng motor. Sa talyer na iyon, muli niyang natagpuan ang kahulugan ng tapat na paggawa. Sa tuwing may customer, lagi niyang sinasabi, "Bayaran niyo lang po kung ano ang nagawa, wag po sosobra." Simple ang pangungusap, ngunit para kay Dennis, ito ay isang paraan ng pagtubos. Isang hapon, isang binatilyo ang dumating sa talyer dala ang kanyang lumang motor. Habang inaayos ni Dennis ang kadena, matagal siyang tinitigan ng bata. "Kuya, dati po ba kayong pulis? Parang nakita ko na po yung mukha niyo sa balita." Huminto si Dennis, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Iho. Dati akong pulis, pero marami na akong natutunan sa pagkakamali." Tumango lang ang bata. "Naalala ko po yung kaso na iyon. Dahil po sa video na iyon, nalaman ko na kahit gaano kaliit na suhol, nakakasira ng tao. Ngayon po, nagtatrabaho ako sa health center at nangako po ako sa sarili ko na hindi ako kukuha ng pera ng iba." Ang simpleng sinabi ng bata ay nagpatahimik kay Dennis. Nakaramdam siya ng hiya at pasasalamat ng sabay.
Lumalabas na ang kanyang pagkakamali noon ay nagtanim pala ng kabutihan sa maraming puso. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara ng talyer, nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay. Dinalhan siya ng kanyang asawa ng 2 tasa ng mainit na tsaa. Dennis, nakita ko sa balita, yung si Liana, sa isang anti-corruption na pala nagtatrabaho. Ang galing. Dahan-dahang tumango si Dennis. Minsan, ginagamit ng Diyos ang mga taong tapat para gisingin ang mga mayayabang na tulad ko. Tumingin siya sa tahimik na langit. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kapayapaan kahit walang uniporme, walang ranggo. Ilang buwan ang lumipas, muli silang pinagtagpo ng tadhana. Inanyayahan si Liana bilang tagapagsalita sa isang forum tungkol sa etika para sa mga lingkod bayan at mamamayan sa Taguig. Sa event na iyon, nag-imbita rin ang mga organizer ng ilang dating opisyal para magbahagi ng kanilang karanasan. Nang banggitin ng moderator ang pangalan ni Dennis Suarez, biglang tumahimik ang silid. Dahan-dahang lumingon si Liana. Nakita niya ang isang lalaking nasa edad 40 na naglalakad papunta sa harap. Walang uniporme, nakasuot lamang ng simpleng batik. Mukha siyang mas matanda, ngunit ang mga matang iyon ay pareho pa rin. Ang mga matang dati niyang nakita na puno ng galit, ngayon ay puno ng pagsisisi. Kinuha ni Dennis ang mikropono. Ang kanyang boses ay mabigat ngunit matatag. Dati po, pakiramdam ko, ang uniforme ay nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Pero nalaman ko pong ang uniforme ay hindi panangga para gumawa ng mali. Nalaman ko lang po yun nang mawala sa akin ang lahat. Huminto siya sandali, tinitigan si Liana na nakaupo sa harap. At nagpapasalamat po ako kay Ma'am Liana. Kung hindi po dahil sa katapangan niya, baka hanggang ngayon ay pulis pa rin akong mayabang, iniisip pa rin na nabibili ng pera ang katotohanan. Natahimik ang silid ng ilang segundo, pagkatapos ay dumagundong sa palakpakan. Tumayo si Liana at kinamayan siya na may malumanay ng ngiti. Masaya po akong nakatayo kayo rito na may bagong puso. Ang pagkikitang iyon ay naging isang di malilimutang sandali. Ang litrato nilang dalawa na nagkakamay ay kumalat sa social media na may caption, "Dati magkalaban, ngayoy aral." Ang katapatan ay may kakayahang maghilom. Ilang linggo ang lumipas, nagtulungan sina Liana at Dennis sa isang maliit na kampanya na tinawag na Ang Tapat ay Matatag na ginanap sa mga high school. Ibinahagi ni Dennis ang kanyang kwento mula sa pananaw ng isang dating opisyal. Samantalang si Liana naman ay nagsalita mula sa pananaw ng isang mamamayan. Ang mga batang nakikinig ay humanga dahil nakita nila ang dalawang panig ng sangkatauhan na nagpapatawaran. Ang kampanya ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Maging ang ACE chief noon ay inanyayahan sila sa isang akara para sa reforma sa kapulisan. Sa harap ng daan-daang pulis, sinabi ni Dennis, "Ang pagkakamali ko po noon ay hindi isang kahihiyang gusto kong itago. Ito po ay isang babala. Huwag nating hintaing maparusahan tayo bago tayo matutong maging tao." Isang mahabang palakpakan ang umalingaw sa malaking bulwagan. Nakangiti si Liana sa upuan ng mga bisita. Hindi niya inakala na ang mapait na paglalakbay na nagpaiyak sa kanya noon ay magiging isang kilusang nagbibigay inspirasyon sa marami. Sa pagtatapos ng programa, nilapitan siya ng ACE chief at sinabi, "Pinaalalahanan mo kami, iha, na ang pagiging pulis ay hindi lamang posisyon, kundi isang sagradong tungkulin." Yumuko lang si Liana. "Natututo pa rin po ako, sir. Lahat po tayo ay kailangang matuto." Pagkatapos noon, naging mapayapa ang kanyang buhay. Hindi na siya hinahabol ng mga kamera o ini-interview ng media. Ngunit sa bawat paaralan, sa bawat maliit na forum na kanyang dinadaluhan, ang kanyang pangalan ay binabanggit ng may paggalang. Hindi siya itinuturing na bayani, kundi isang halimbawa. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng ulat sa kanyang simpleng opisina, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi kilalang numero. "Ma'am Liana, malakas na po ang talyer ko ngayon. Maraming customer ang dumarating hindi dahil sira ang motor nila, kundi dahil gusto nilang marinig ang kwento ko tungkol sa pagbabago. Salamat po sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon." Dennis. Ngumiti si Liana. Matagal niyang tinitigan ang screen ng telepono at pagkatapos ay nagreply. "Salamat din po, sir.
Dahil pinatunayan ninyo na ang tao ay maaaring magbago, at iyon po ang pinakamahalaga sa lahat. Isinara niya ang kanyang telepono, tumingin sa bintana kung saan kumikislap ang mga ilaw ng lungsod. Sa kanyang puso, alam niyang ang hustisya ay hindi tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa paggising sa kamalayan. At sa gitna ng magulong mundo na madalas makalimot sa kahulugan ng tama at mali, ang kwento ni Liana at Dennis ay naging isang simpleng paalala na minsan,